Alright, magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. So kung nakikita ninyo, merong mapa rito sa aking gilid. Ito yung mainit na pinag-uusapan ngayon kasi i-present to ni Senator Marcoleta sa kanyang pakikipagdiskusyon sa Senado, mga tol. So ngayon, ito yung minarapat kong gawin itong ating video. Pero disclaimer lang mga kapatid, ito'y hindi po pagtuligsa sa kahit na sino mang tao at hindi ito pagpabor o pagkampe sa kahit na sino mang politiko. Kasi ayaw natin ng namumulitika, mga tol. So hindi porket sinang-ayunan ko yung pahayag nito, pabor na ako sa kanya bilang siya. At hindi naman ibig sabihin na hindi ko sinang-ayunan yung pahayag nito is kinokontra ko siya o ayaw ko sa kanya o galit ako sa kanya. Hindi ganun yun, mga tol. Alisin natin yung tao, alisin natin yung person. Ang pag-uusapan natin is yung punto. Katulad na lang halimbawa nitong mapa na nasa gilid natin ngayon. Kasi meron ako napanood at alam kong napanood nyo na rin to. Ito yung diskusyon ni Senator Tito Sotto at saka ni Senator Rodante Marcoleta. Again mga kapatid, ulitin ko baka kasi magbigay sa inyo ng maling misinterpretation. Hindi porket halimbawa sang-ayunan ko yung sinabi ni Tito Sotto, pro Tito Sotto na ako. At hindi naman porket sa hindi ko sang-ayunan yung sinasabi rito ni Senator Marcoleta, anti-Marcoleta na ako. Hindi po yan tungkol sa tao, kundi tungkol doon sa kanilang sinasabi. Kasi sabi rito sa nag-share, hindi tayo makaklaim na atin kasi nga, Hindi naman kasi totoo yun, mga tol. Kasi ang pag-uusapan natin, UNCLOS, sila ang nag-define ng 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas. Yan ay na-award din sa atin noong 2016 Arbitral Award. Hindi sinasang-ayunan ng international law, mga tol, is yung 9-dash line na ginawang 10-dash line ng China. Walang coordinates yun. So ngayon, para mas malinaw, panoorin muna natin itong video ni Tito Sotto at saka ni Marcoleta. Samahan ninyo ako, mga tol. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Yung ban China, meron silang coordinates. May coordinates ba? Wala Tayo nga may baseline survey law Sila wala Kung ano mangkinin kanila So, I want to find out where are the coordinates of China. Ang tinutukoy ng siguro ni Tito Sotto, mga tol, is yung claim ng China doon sa kanilang 9-dash line na nag-o-overlap sa hindi lang sa West Philippine Sea, hindi lang sa EEZ ng Pilipinas, kundi maging sa iba pa nating mga kapitbansa. Mga tol, Malaysia, Brunei at iba pa na nandirito. Kasi nga kung natatandaan ninyo, yung U-shape na 9-dash line ng China is sumasaklaw o sumasakop sa almost entire ng South China Sea. So tinatanong dito ni Tito Sotto kung may coordinates ba ang China? The West Philippine Sea. Ayan po yung mapa ng China. Ito sinasabi ni Senator Marcoleta. Ulitin natin yung sinabi niya. Ulitin natin yung sinabi kasi gusto kong bigyan ng emphasize yung sinabi rito ni Senator Rodante Marcoleta. Where are the coordinates of China in the West Philippine Sea? Ayan po yung mapa ng China. Ayan po yung mapa ng China. So which is eto nga yung ipinapakita niya. So eto daw yung mapa ng China. Hindi sa akin galing yun, mga kapatid. Gusto ko lang linawin sa inyo again, mga tol. Hindi tayo nag-e-embento rito ng salita na hindi naman niya sinabi pero sinabi natin na sinabi niya. Ito yung pinapakinggan natin mula mismo sa kanya. Sabi niya ganoon, eto po yung mapa ng China. So eto daw yung mapa ng China, mga tol. Makikita po ninyo yung 6.1, yan. Balikan natin Where are the coordinates of China in the West Philippine Sea? Ayan po yung mapa ng China. Makikita po ninyo yung 6.1. Yan po ay nakatala doon sa International Hieroglyphics Organization or S23. Lahat po ng coordinates nandyan. Kaya nga po pinoproblema natin, hanggang ngayon, wala pa po tayong ganyan. Kasi bago po tayo makapagpatala ng ating sariling pangalan ng dagat, katulad ng West Philippine Sea, hindi lamang po declaration ang kailangan natin. Nagdi-declare tayo ng 200 nautical miles. Hindi naman
naman po tayo nagdi-deposit ng mapa na may coordinates doon sa United Nations. So medyo mahaba-haba kasi ito pero isa-isahin natin para hindi natin malaktawan. Unahin muna natin yung sinabi ni Senator na ito daw yung mapa ng China. Balikan ulit natin para dun sa mga nakamiss. Okay? Ayan po yung mapa ng China. Makikita po ninyo yung 6.1. Yan po ay nakatala doon sa International Hieroglyphics Organization. Gusto ko linawin sa inyo mga tol, hindi po ito mapa ng China. Ito'y coordinates ng South China Sea. Okay, eto. Hindi po yan pag-aari ng China. At sa kalagpas-lagpasan na yan mga tol doon sa kiniklaim nila na 9-dash line. Kasi etong 6.1 na to, eto yung South China Sea. Kasi kung mapapansin nyo, maging dito sa gilid, nakadikit na yung guhit to. Nakashape na nga siya sa guhit hanggang dito sa Manila Bay mga tol. Kung mapapansin niyo ito lakihan natin. Kung eto lang ang susundan natin mga tol tignan nyo yung dito. Diba? Itong kulay pula na yan. Kung ano yung korte ng ating bansa, yun na mismo yung korte ng guhit na yan. Diba? Hanggang dito na siya sa loob sa may Manila Bay na nga siya Diba? Hindi ito mapa ng China. Etong 6.1 na to, ito yung sea name mga kapatid. South China Sea. Hindi nangangahulugan na ito ay pag-aari ng China. Meron ako ipapakita mga kapatid. No? Ito'y inihanda ako ng presentation para sa inyo. Ulitin ko, lahat tayo may access naman sa internet. Kesa yung basta-basta ka na lang maniniwala o kaya basta-basta ka na lang papalakpak o kaya basta-basta ka na lang magko-comment. Total, hawak-hawak mo naman yung phone mo Search mo kung tama. Diba? Pwede mo naman i-screenshot yan mga tol. Tapos i-search mo. Magtanong ka sa AI kung tinatamad ka mag-search sa Google. Diba? Ano to? Ano tong mapang to? Ito ba'y mapa ng China? No? Ito pakita ko sa inyo mga tol. Okay, IHO map. EEZ at West Philippine Sea. Ito yung facts mga kapatid versus misinformation. Para lang at least 'di ba mas maintindihan natin maigi. Okay, ano ang IHO? Ito yung Internal Hydrographic Organization, IHO. Isa siyang Intergovernmental Technical Organization. Itinatag noong 1921. Okay? Ang layunin nito mga tol, survey at charting ng dagat para sa navigation at safety. Hindi political, hindi legal authority. Okay? Ano ang hindi ginagawa ng IHO? Hindi nagdedesisyon ng soberanya. Okay? Hindi nagtatakda ng EEZ. Hindi nagre-resolve ng maritime disputes. Ulitin ko mga tol, ito yung batay sa ating na-search o na-research. Ang IHO hindi nagdidesisyon ng sovereignty. Ibig sabihin, hindi porket na may IHO ka, hindi sila yung nagdidikta, kumbaga, na etong lugar na to is sayo. Ano yan, may IHO yan mga kapatid, no? Yung ipinapakitang larawan ay lumang hydrographic map ng International Hydrographic Organization, yung kaninang ipinakita ko, yung iprinisenta nga ni Senator Marcoleta. Ang purpose ng IHO para sa navigation at safety ng shipping, hindi ito political map. Hindi porket nakalagay doon South China Sea is pag-aari ng China. Saka biruin mo wala na tayong matitirang dagat kasi kung titingnan nyo mga tol, kung babalikan natin, nakadikit na halos. Eto, pakita ko ulit sa inyo. Ayan. Diba? Kung titignan nyo mga tol, nakadikit na yan. So ano yun? Kung ito'y mapa ng China mga tol, ano yan? Wala na tayong dagat na pwedeng pangisdaan. Kasi nakadikit na sa bansa natin mga tol, which is alam naman nating mali. Kasi unang-una, meron tayong tinatawag na territorial waters. Diba? Meron tayong contiguous zone. At meron tayong 200 nautical miles exclusive economic zone. Kaya medyo mali yung sinabi ni Senator na ito yung mapa ng China. Hindi po yan mapa ng China. Ito'y coordinates ng South China Sea. Hindi nangangahulugan na porket may China rito sa pangalan is pag-aari na to ng China. Tatandaan natin mga kapatid, bawat isa sa atin is meron tayong EEZ batay sa UNCLOS mga tol. Yan tatandaan natin yan. Hindi trabaho ng IHO ang magdesisyon kung kanino ang dagat. Hindi po yan trabaho ng IHO. Hindi rin basehan
ang IHO o yung International Hydrographic Organization map sa territorial claims. For example, itong ipinapakita natin, hindi yan basehan ng territorial claims. Kasi kung ulitin natin kung ito ang magiging basehan natin ng territorial claims, di hanggang dito pala. Sa mismong baybayin na natin mga tol. Ayan, kung nakikita nyo yung mouse ko, katabing-katabi na. Ayan, kita nyo, nakaguhit na nga yan sa hugis ng mapa natin hanggang dito sa Manila Bay. Ibig sabihin sa China yan. Diba? Ibig sabihin ba yan sa China? Diba? So, balikan ulit natin yung kaninang pinag-uusapan natin. Yan hindi basehan ng pagmamay-ari ng dagat. Ayan, pinakita ko na kanina. Kung gagamitin natin mga kapatid bilang patunay ng claim ng China, yung nandoon coordinates daw doon sa IHO is maling-mali. Bakit walang West Philippine Sea IHO doon sa map na kaninang ipinakita natin? Kasi mga kapatid, ang West Philippine Sea ay hindi pangalan ng buong dagat. No? Ito'y bahagi lamang mga kapatid ng South China Sea na nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ang IHO map pangalan lang ng malalaking anyong dagat. Hindi nito pinapangalanan ang National EEZ. Kaya natural lang South China Sea ang nakasulat, walang West Philippine Sea na label. Kasi kung pagbabasehan nga natin mga kapatid, balikan ulit natin yung larawan, hindi lang West Philippine Sea ang wala doon. Mga tol hindi lang West Philippine Sea ang wala doon. O balikan ulit natin. Diba? Kung mapapansin nyo mga tol, maging yung mga EEZ ng Brunei, Malaysia, Vietnam, at ng iba pang mga bansa na nandirito is wala rin. Etong guhit na yan is para sa South China Sea. Ayan, kung titignan nyo nga rito sa baba, hanggang dito sa pinaka-shape nitong East Malaysia is nandun din. Pati ito sa Vietnam. Ayan, yung pinaka-shape ng Vietnam. Yan din. So hindi po, ulitin ko, hindi po yan map ng China. Okay? So ngayon, tuloy natin yung presentation natin. Tungkol sa IHO map na kumakalat o yung pinakita ko kanina, Hydrographic Navigation Map. Pangalan ng anyong dagat lang ang South China Sea, walang EEZ lines, walang sovereign ownership markers. Hindi ito mapa ng China. Okay, malinaw sana sa ating lahat yan mga tol. Hindi yun mapa ng China. Ano ang West Philippine Sea? West Philippine Sea, bahagi ng South China Sea, nasa loob ng EEZ ng Pilipinas, hindi pangalan ng buong dagat. Legal basis, UNCLOS. Article 56, pwede nyong i-search yan mga tol sa Google. Yan, Article 56 ng UNCLOS. Search nyo. Exclusive rights sa EEZ. Article 57, EEZ hanggang 200 nautical miles. Kasi ang pinagtatalunan doon mga tol, hanggang saan daw ba talaga yung ating 200 nautical miles. Ulitin ko mga kapatid, ang dagat ay hindi po natin pwedeng guhitan. Hindi yan katulad halimbawa bumili ka ng lupa tapos pwede mo nang pabakuran para malaman kung hanggang saan lang talaga yung hangganan mo. Kung hanggang saan lang yung bakuran mo. Hindi mo pwedeng gawin yun sa karagatan. Napakalawak ng karagatan. Pag ikaw naglalayag at wala kang mga devices, nasa gitna ka ng dagat at wala kang mga devices, maliligaw ka, hindi mo alam kung saan direksyon ka papunta. Ngayon, ang ginagamit ng mga barko para hindi sila maligaw, meron silang radar, meron silang mga GPS at ibang mga devices pa ang ginagamit nila para malaman nila kung gaano na sila kalayo mula sa lupa at kung gaano na sila kalayo mula sa pinakamalapit na isla. Nautical miles nga ang ginagamit nila dyan di ba? Article 76 Continental Shelf at RA 9522 Philippine Baselines Law, mga tol. Ulitin ko mga tol, yung dagat hindi mo pwedeng guhitan yan. Malalaman natin kung hanggang saan yung ating boundary kapag nakarating ka na doon sa 200 nautical miles natin. Mula doon sa ating baybayin hanggang doon sa ating 200 nautical miles. Pero mainit din na issue mga kapatid. Pag ang 200 nautical miles lang is yun lang ang limit natin, mawawala sa atin yung Pag-asa Island dahil yung Pag-asa Island is lagpas na doon sa 200 nautical miles. Pero hindi yun ang kaso nun mga tol. Diba? Ang kaso mga kapatid ng Pag-asa Island, meron na tayong active occupation dyan. At saka yan mga tol, hindi yan artificial island.
yan ay isang likas na isla. May government dyan at yan ay sakop na ng Pilipinas. Kaya meron tayong karapatan dyan. Okay, hindi yan artificial island. Ang Pag-asa Island may sarili siyang 12 nautical miles territorial sea. Okay, hindi natin ginawa yan, hindi natin inimbento yan mga tol. Hindi yan artificial island at meron tayong occupation dyan, active occupation noon pa. Okay, so kahit na yan ay lagpas na sa 200 nautical miles ng Pilipinas is meron tayong karapatan dyan dahil nga meron tayong active occupation dyan. Bahala na lang kayo mag-search tungkol dyan sa bagay na yan. Okay? Kailangan ba ng IHO coordinates? No? Myth, kailangan lang IHO coordinates para maging legal ang EEC. Bago natin talakayin to mga tol, gusto ko munang ituloy natin yung video na pag-uusap ni Senator Marcoleta at saka ni Tito Soto mga tol. Tuloy natin to. Or S23, lahat po ng coordinates nandyan. Kaya nga po, Ito tinalakay na natin to, hindi ito mapa ng China. No? Kasi kung babalikan natin dito, para lang kasi may magsasabi, wala namang ganyan sinabi. Diba? Ito, balikan ulit natin. po yung mapa ng China. Yan po yung mapa ng China, sabi niyang ganun. Ayan po yung mapa ng China. Makikita po ninyo yung 6.1. Yan po ay nakatala doon sa International Hieroglyphics Organization or S23. Yan Yan po ay mapa ng China. So, gusto ko lang linawin, ito po ay mapa ng South China Sea at hindi po ito pag-aari ng China. Okay, so forward na tayo. Kasi bago po tayo makapagpatay International Hieroglyphics Organization or S23, lahat po ng coordinates nandyan. Kaya nga po pinoproblema natin, hanggang ngayon, wala pa po tayong ganyan. Kasi bago po tayo makapagpatala ng ating sariling pangalan ng dagat, katulad ng West Philippine Sea, hindi lamang po declaration ang kailangan natin. Nagdi-declare tayo ng 200 nautical miles. Hindi naman po tayo nagdi-deposit ng mapa na may coordinates doon sa United Nations. Wala. Yung 200 nautical miles yan ay defined by UNCLOS at hindi lang po Pilipinas ang meron yan. Maging ang Malaysia, meron silang 200 nautical miles kasi kung babalikan nga natin, Article 56, eto pakita ko sa inyo. So eto, mismong sa UNCLOS, search yan sa Google, Article 56 mga kapatid. Ito yung nakalsulat. Rights, jurisdiction, and duties of the coastal state in the exclusive economic zone. Number 1. In the exclusive economic zone, the coastal state has sovereign rights for the purpose of exploring and exploiting, conserving, and managing the natural resources, whether living or non-living, of the water superjacent to the seabed and of the seabed and its subsoil, and with regard to other activities for the economic exploitation and exploration of the zone, such as production of energy from the water, currents, and winds. Article 57. Ito, Article 57. The exclusive economic zone shall not extend beyond 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured. So, ang nagsasabi mga kapatid ng 200 nautical miles is nasa Article 57 yan ng UNCLOS. Okay? Hindi po ang Pilipinas ang gumawa niyan. O, balik tayo rito. Pong mangyayari, yun po yung proseso eh. Tingnan po ninyo yan, 6.1 yan po yung South China Sea. Hindi po ninyo makikita ang West Philippine Sea. Kaya po tayo nagtatalo dahil yung ating West Philippine Sea kailanman hindi mag-a-appear dyan hanggat hindi po nagagawa ni Commodore Tariela yung dapat niyang gawin. Imbes na gawa na siya ng gawa ng caricature, dapat mag-submit na siya nung mga coordinates na kailangan po para ngayon makapagpatala tayo ng sarili nating pangalan ng dagat. Ito nga po kaya ako kahit napakahirap ay gusto nating pag-aralang mabuti kasi dito po nagkakaroon ng di pagkakaunawaan. Akala natin may nangunguha ng saanggan ng atin samantalang yung saanggan ng atin hindi pa naman natin alam kung hanggang saan ba siya. Yun nung hindi ko masyadong matanggap. Akala natin may nangunguha ng... ulitin natin kasi ayokong manggaling sa akin mismo eh. Okay, ulitin natin. Akala natin may nangunguha ng saganang atin, sabing ganon, balikan natin. Saanggan ng atin may nangunguha ng
pagkakaunawaan. Nakala natin may nangunguha ng saang ganang atin, samantalang yung sa ganang atin, hindi pa naman natin alam kung hanggang saan ba siya. Okay, akala natin may nangunguha ng saganang atin, pero yung saganang atin, hindi pa naman natin alam kung hanggang saan ba siya. Alam nyo mga kapatid, medyo nakakalungkot marinig kasi yon sa lalong-lalo na pag gusto mo yung senador na nagsasalita. Kasi ako talaga, inaamin ko, gusto ko talaga si Senator Marcoleta. Pero hindi naman kasi porket ganon is magbibingi-bingihan na lang tayo. Tapos ulitin ko, hindi ko siya tinutulig sa mga tola. Hindi ako against sa kanya as siya. Doon lang dito sa sinasabi. Kasi ang inaano natin dito mga tol is yung karapatan ng ating bansa eh. Akala natin may nangunguha nung saganang atin. Pero yung saganang atin, hindi pa rin natin alam kung hanggang saan. Alam natin kung hanggang saan. Hanggang sa 200 nautical miles. Kung ikaw ay sasakay ng bangka o barko, yung barko meron niyang devices, paandarin mo yung barko kung makarating ka ng 200 nautical miles mula dun sa baybayin mo, edi hanggang doon yung ating EEZ. Hindi natin pwedeng guhitan yan o hindi natin pwedeng pinturahan o bakuran yan kasi napakalawak ng dagat. Basta hanggang dun sa 200 nautical miles, hanggang dun yung sa atin. Okay? Ngayon, ang hindi kinikilala ng international law is yung 9-dash line ng China na sumasakop sa loob mismo ng ating EEZ. Kaya nga hindi natin pwedeng tanggapin na eto imapa ng China, etong nandirito mga tol. Kasi kung kikilalanin natin tong mapa ng China, nasan na yung territorial waters natin? Nakadikit na nga to rito. Kung titignan mo hanggang dito na nga siya sa loob. Diba? Hanggang dito na nga sa may Manila Bay kadikit na hanggang dito sa korting-korte na nga mga tol kung ano yung korte ng bansa natin, yun na yung guhit nung nung kulay red So ibig sabihin hanggang dito teritoryo pa rin ng China yan kung tatanggapin nating mapa ng China to. Which is hindi sa akin po galing yun. Yun ay sinabi po kanina ni Senator Marcoleta na ito'y mapa ng China. Hindi po natin tatanggapin yun dahil ito'y ano lang to mga tol, batay nga dun sa sinabi natin, ito'y sa navigation. Hindi ito umuugnay sa sovereignty of ownership ng isang bansa. Okay? Ulitin natin yun mga tol. Tuloy natin yung sinasabi. Kaya po disputed ngayon Kahit na po in-award. Ngayon, kaya po naging disputed kasi mayroon tayong mga overlapping na pinag-uusapan kasi hindi na pinakialaman ng UNCLOS yun Kasi ang UNCLOS, yung arbitral award is ano lang yun, nakatutok lang yun mga doon sa sa historical rights na kiniklaim ng China. Okay, yung iba nga doon mga tol, hindi na rin nila pinakialaman pero talagang pinawalang bisa yung 9-dash line ng China. Ang West Philippine Sea o yung ating exclusive economic zone, it's still a disputable waters. Dahil nga, wala pa tayong coordinates na isasubmit na nire-require po sa atin. Ang disputable mga kapatid doon sa ating 200 nautical miles is yung mga nag-o-overlap lang. Hindi yung kabuuan ng South China, ng exclusive economic zone. Okay? Hindi rin tayo require na para maging legal na maging atin mga tol, etong EEZ natin is kailangan maitala yung mapa natin dito sa IHO. Okay? Hindi po yan required. Ngayon, saan ba talaga nakabase? Teka, balikan muna natin yung Yan. Saan ba talaga mga tol nakabase ang claim ng Pilipinas? No? Nakabase ang claim ng Pilipinas sa UNCLOS. Ito yung United Nations Convention on the Law of the Sea. Batas sa karagatan mga tol. Ayon sa UNCLOS, ang bawat coastal state ay may 200 nautical miles exclusive economic zone. Yan ay nandoon sa Article 56, 57 mga tol na binasa natin kanina. Ang bawat coastal state mga kapatid ay may 200 nautical miles EEZ. Sa loob nito, exclusive fishing rights, oil and gas, marine resources. Hindi kailangan ng pangalan ng dagat para may karapatan ka. Kasi sinabi na nga ng UNCLOS, mga tol, sinabi ng UNCLOS, bawat state, bawat coastal state, eto balikan natin. The exclusive economic zone shall not extend beyond 200 nautical miles from the baseline. Sabi yan mga kapatid ng UNCLOS. Ngayon,
Kailangan ba magkaroon ka muna? Nire-required ba ng UNCLOS na magkaroon ka muna ng coordinates doon sa IHO para maging bind at legal etong sinasabi nila na 200 nautical miles? Hindi naman nire-required ng UNCLOS yun, mga tol. Hindi kailangan ng pangalan ng dagat para magkaroon tayo ng karapatan. Kailangan natin, mga kapatid, no, is yung nandoon mismo sa UNCLOS na ang bawat state is dapat ay mayroong 200 nautical miles exclusive economic zone at hindi lalagpas doon. May coordinates ba ang West Philippine Sea? Meron. Ang boundaries ng West Philippine Sea ay 200 nautical miles mula sa Philippine baseline, nakadefine sa RA 9522 Philippine Baselines Law, UNCLOS standards, ginamit mismo sa 2016 Hague arbitration case. At tandaan natin, mga kapatid, nanalo ang Pilipinas sa 2016 arbitration. Dinurog natin doon yung 9-dash line ng China. Walang legal basis and historical claim ng China. Ang ruling na yan ay international law, hindi opinion. Yan, hindi opinion yan ng kahit na sino. Yan ay ruling mismo. Yun yung ating pinanghahawakan. No? Doon sa sinasabi kanina na kaya tayo merong disputed dahil nga daw wala pa tayong coordinates ay hindi rin naman po totoo yun. No? Sabi rito, kailangan ba ng IHO coordinates? Myth. Kailangan ng IHO coordinates para maging legal ang EEZ? Ito yung fact. Hindi. EEZ legality, yan ay UNCLOS, hindi IHO. Coordinates ay mula sa Philippine baselines, IHO ay walang approval power. Bakit may dispute sa West Philippine Sea? Dahil sa illegal overlapping claim ng China. Hindi dahil kulang sa IHO coordinates, hindi dahil walang label sa mapa. So hindi yun ang dahilan kung bakit merong dispute tayo rito sa West Philippine Sea. Dahil nga yan, mga kapatid, sa mga overlapping o doon mismo sa overlapping na ginawa ng China kasi imbento lang nila yung 9-dash line nila eh. Imbento lang yun eh. 2016 Hague Arbitration, PCA. Walang legal basis ang 9-dash line. Kinilala ang EEZ rights ng Pilipinas. Walang island sa Spratlys na may sariling EEZ. Ito'y binding under UNCLOS, mga tol. So ito na yung dapat nating tandaan, mga tol. IHO, technical, not legal. EEZ ng Pilipinas ay UNCLOS base. Ibig sabihin, meron man tayo o wala pangalan ng West Philippine Sea doon sa IHO, ay hindi po yan nangangahulugan na invalid o walang halaga o walang silbi. Etong 200 nautical miles natin defined by UNCLOS. Ulitin ko kasi ang sabi, mga kapatid, ang IHO ay hindi nagde-dictate ng soberanya o ownership ng isang bansa. Okay? Kung babalikan natin dito sa umpisa, itinatag noong 1921 layunin survey at charting ng dagat para sa navigation safety, hindi political, hindi legal authority, hindi nagdidesisyon ng sovereignty, hindi nagtatakda ng EEZ, hindi nagre-resolve ng maritime disputes, hindi basehan ng pagmamay-ari ng dagat. So yan ang mga dapat nating tandaan. Walang kinalaman ng IHO map sa ownership. Enforcement, hindi legality ang issue natin. Ito yung gusto ko pang sa inyo eh. Gusto ko linawin sa inyo. Ang problema natin dito sa West Philippine Sea, yung enforcement, kung paano natin ipapatupad mismo yung hatol na napanalunan natin. Kasi nga, mas malaking bansa itong China, mas makapangyarihan sila, at mas kaya nilang brasuhin tayo, mga tol. Yun ang problema natin. Walang international police na dapat nagpapatupad nitong batas na to. Wala eh. Atin yung panalo, pero pipilitin natin siyang igiit, pero ang kalaban natin isang malaking bansa. Kailangan natin magkaisa para dyan. Hindi kailangan ng IHO approval para maging legal ang EEZ ng Pilipinas. Ang batas ay UNCLOS. Kaya nga tinawag na UNCLOS. Ano ba ibig sabihin ng UNCLOS? United Nations Convention on the Law of the Sea. Batas sa karagatan, mga kapatid. Okay? Batas sa karagatan. Diba? Hindi nangangahulugan na porket wala tayong IHO, ibig sabihin ba nun is invalid na o wala nang halaga yung UNCLOS? Eh ba't pa nagkaroon ng UNCLOS? Diba? So again, gusto ko linawin sa inyo, mga tol, etong about dito sa mapa.
Gusto ko lang linawin ulit, hindi po ito mapa ng China. Okay? Ito ay mapa ng South China Sea. Okay? Pero hindi ito nangangahulugan na ito ay pag-aari ng China. Kasi kung tatanggapin natin na pag-aari ito ng China, wala na pong natira sa atin. At hindi lang sa atin maging sa ibang mga bansa na yung guhit ay dumikit na talaga doon sa pinaka-bansa nila. So paano pa mangingisda yung mga yan? 'Di ba? Anyway, mga kapatid, ulitin ko sa inyo, hindi po ito pagtulig sa kahit na sino man. Hindi tayo namumulitika diyan. Hindi tayo pro Tito Soto, hindi tayo pro ng kahit na anuman at hindi tayo anti Tito Soto, anti ng kahit na sino man dito. Ang tinatalakay natin mga tol is yung nandirito. Again, meron naman kayong sariling internet ninyo eh. Mag-search na lang kayo, 'di ba? Mag-research na lang din kayo. Kaysa mag-comment na lang kayo na parang pinagsasabong nyo pa yung ating mga politiko. Dapat nga kasi nagkakaisa tayo rito eh, 'di ba? Iisa lang yung pinaglalaban natin eh, yung ating bansa eh. Nakakalungkot lang isipin mga tol na yung mga ganitong bagay, tayo nagtatalo-talo. No? Kung merong problema sana yung mga politiko natin, sana executive session na lang nila yan eh. Hindi na dapat nila binobroadcast pa yan eh. Anyway, hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.